Patapos na lang ang araw ng Pasko nang gimbalin pa ng trahedyang Sitio Bukig, Barangay Bacayao Norte, Dagupan City. Isang malakas na pagsabog ang dumagundong sa isang bahay. Lang may sumabog. Opo, malakas po. Kaya takbuhan na namin. Inisinip po namin yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko po. Pero ikaw may mga sugat Opo, Tinamaan kasi ng mga... Shrapnel, mga bato. Pagkatapos, tumambad ang pinsala at mga nasaktan. Kabilang sa 2 nasawi ang 7 taong gulang na babae. Nakukunin lang sana ang pamaskong regalo ng kanyang ninang malapit sa bahay na sumabog. Sa lakas ng pagsabog, nadaganan ng bata ng isang motorsiklo na agad ding nagliyab. Kasama niya noon ang ina at kapatid na nasugatan kaya nasa ospital. Sugatan din ang ama ng biktima na nooy nakatambay naman sa harap ng kanilang bahay. Namatay rin ang 21 anyos na estudyanteng magpapagupit lang sa barbershop na katabi ng sumabog na bahay. 5 iba pang sugatan. Patuloy pang investigasyon pero sa inisyal na pagsisiyasat, lumabas na nagsisilbing imbakan ng paputok ang sumabog na bahay. Kalapit na mga paputok naman ay may nagluluto ng mangyaring insidente. Nasa kustodiya ng pulisya ang may-ari ng bahay. Sinisikap pa naming direktang makuha ang kanilang panig. Pero ayon sa PNP, inamin na nitong sa bahay sila nagre-repack ng mga ibinibentang paputok. Paliwanag umano nito sa pulisya, karamihan sa mga paputok sa imbakan ay mga old stock mula pa nung nakaraang taon, kaya't nire-repack na lang nila para maibenta ngayong taon. Wala siya sa bahay nang mangyari ang pagsabog. Una is yung violation ng RA 7183, yung pag-iimbak ng paputok kasi hindi naman siya authorized. Pangalawa is yung namatay na 2, so homicide. Tapos yung multiple injuries tsaka properties na damage.